Si Sasuke Uchiha ang pinakamagaling sa angkan ng Uchiha ay nakatanggap ng gusot na papel. Isang hamon. Gusto pa ni Neji Hyuga ang henyo ng angkan ng Hyuga, ha? Napangisi si Sasuke. Hindi siya umaatras sa laban. Magiging interesante ito. Nakarinig na si Sasuke ng mga bulong-bulungan tungkol sa kakayahan ni Neji. Ang mga Hyuga ay kilala sa kanilang Byakugan, isang mata na nakakakita ng chakra. Isa itong mapanganib na kakayahan. Gayunpaman, hindi rin basta-basta ang Sharingan ni Sasuke. Kaya niyang kopyahin ang anumang jutsu na nakikita niya. Susubukin ng laban na ito ang limitasyon ng kanilang mga kakayahan. Nakikita ko si Sasuke sa academy. Mayabang ang mga Uchiha, nabubulag ng sarili nilang kayabangan. Ipapakita ko sa kanya ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Nakatada na ang mga Hyuga para sa kadakilaan. Ang hamon ay naihain na, handa na ang entablado. Ang dalawang batang lalaki na pinapatnubayan ng kayabangan at pagnanais na patunayan ang kanilang sarili ay naghanda para sa pinakahuling paghaharap. Walang tigil sa pagsasanay si Sasuke. Nagsanay siya ng kanyang fireball jutsu, ang apoy dinidilaan ng lupaan. Pinagbuti niya ang kanyang bilis. Ang kanyang mga galaw ay naging malabo. Hindi ako matatalo. Hindi sa isang mayabang na Hyuga. Ang simbolo ng Uchiha ay nagniningas sa likod ng kanyang damit. Ito ay simbolo ng kapangyarihan ng kanyang angkan. Daladala ni Sasuke ang bigat ng inaasahan ng kanyang angkan sa kanyang mga balikat. Ibabalik niya ang kanilang karangalan. Siya ang magiging pinakamalakas na Uchiha. Naalala niya ang kanyang kapatid, si Itachi. Ang alaala ay nagdulot ng sakit at determinasyon. Si Itachi ay isang henyo sa lahat ng henyo. Malalagpasan ko siya. Ipaghihiganti ko ang aking angkan. Ang laban na ito ay simula pa lamang. Ikinuyom ni Sasuke ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa tindi ng 1,000 araw. Handa na ako. Ipapakita ko kay Neji ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Dudurugin ko siya. Nagsanay si Neji sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng kanyang tiyuhin, si Hiashi. Ang kanyang mga galaw ay maliksi, tumpak, at nakamamatay. Ang gentle fist, ang estilo ng pakikipaglaban ng mga Hyuga, ay isang puwersang dapat katakutan. Nakikita niya ang chakra ni Sasuke, isang nagniningas na apoy sa loob niya. Kahanga-hanga ito, ngunit hindi matitinag si Neji. Nakikita ko na ang kayabangan ng mga Uchiha. Sasamantalahin ko ang kanilang mga kahinaan. Nagsanay si Neji ng kanyang 8 trigrams 64 palms. Ang kanyang mga suntok ay mabilis at walang humpay. Ang bawat suntok ay nakatarget sa mahahalagang chakra points na nagdidismaya sa kanyang mga kalaban. Ipakita ko kay Sasuke ang kawalang saysay ng paglaban. Ang nakakulong na ibon ay makakalaya. Lalabanan ko ang aking tadhana. Magiging mas malakas ako kaysa sa kahit sino, kahit na ang pinuno ng aking sariling angkan. Ang laban na ito ang king pagkakataon para patunayan ito. Dumating ang araw. Ang hangin ay puno ng panabik. Si Sasuke at Neji ay nakatayo, magkaharap sa tabi ng ilog. Ang rumaragasang tubig ay sumasalamin sa kaguluhan sa kanilang kalooban. Ang mga Kolokoys, isang grupo ng mga bata mula sa academy, ay nanood mula sa malayo. Grabe to. Gusto mo bang marinig tayo nila? Hindi pinansin ng dalawang magkalaban ng mga bulong-bulungan. Ang kanilang focus ay lubos. Ito na ang kanilang sandali. Lumakas ang hangin na nagpagalaw sa mga dahon na parang pinipigilan ng kalikasan ng kanyang hininga. Hindi ako matatalo. Nakatadana na ang iyong pagkatalo, Uchiha. Nagsimula ang labanan. Si Sasuke na pinapalakas ng galit determinasyon ang unang sumugod. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na shuriken at kunai. Bawat isa ay nakatarget ng may nakamamatay na katumpakan. Madaling naiwasan ni Neji ang mga projectiles. Ang kanyang Byakugan ay nagpapahintulot sa kanya na mahulaan ang bawat galaw ni Sasuke. Gumanti siya ng sunod-sunod na tumpak na suntok. Ang kanyang mga palad ay nakatarget sa chakra points ni Sasuke. Gayunpaman, si Sasuke ay hindi madaling kalaban. Pinagaanan niya ang kanyang Sharingan, ang kanyang mga mata ay mabilis na umiikot habang kinokopya niya ang mga galaw ni Neji. Umilag at umiwas siya na halos hindi natatamaan ng mga atake ni Neji. Magaling ka, pero hindi sapat. May bayad ng respeto sa boses ni Sasuke. Nagpatuloy ang labanan. Ang fireball jutsu ni Sasuke ay sumalubong sa rotation ni Neji. Ang dalawang puwersa ay lumisang ipo ng apoy at chakra. Nayanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ginamit ni Neji ang kanyang gentle fist para guluhin ang daloy ng chakra ni Sasuke.
Ngunit pinahintulutan ng Sharingan ni Sasuke na mahulaan at masangga ang mga atake ni Neji. Ang kanilang mga galaw ay malabo, isang nakamamatay na sayaw ng kasanayan at determinasyon. Lumalaban ka na parang ibong nakakulong, Hyuga. Nakakulong sa iyong tadhana. Naningkit ang mga mata ni Neji. Hindi siya magpapadala. Hindi niya hahayaang maapektuhan siya ng mga salita ni Sasuke. Mananalo siya para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang angkan. Nagningas ang Sharingan ni Sasuke. Nakikita niya ang bawat detalye ng mga galaw ni Neji, bawat kirot ng kanyang kalamnan, bawat pagbabago sa kanyang chakra. Nauna siya ng isang hakbang. Naiwasan niya ang isa pang suntok ng Gentle Fist. Ang kanyang mga galaw ay halos napakabilis para makita ng mata. Gumanti siya ng mabilis na sipa na nakatarget sa dibdib ni Neji. Napasingip si Neji ng tumang suntok na nagpadala sa kanya sa dito pa atras. Tumgata sa loob din nakingas. Yun lang ba ang kaya mo, Hyuga? Nanunuya si Sasuke na mao ang kanyang kumpiyansa. 8 Trigram 64 pounds. Dahan-dahang tumayo si Neji, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa panibagong determinasyon. Hindi siya matatalo. Hindi pa. May isa pa siyang alas. Huminga siya ng malalim, pinagtutuunan ng pansin ng kanyang chakra. Ang hangin sa paligid niya ay pumutok sa enerhiya. Inilabas niya ang kanyang huling atake, ang 8 Trigram 64 pounds. Napamanga si Sasuke habang pinapanood ang mga kamay ni Neji na gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Isang ipu-ipo ng mga suntok ng palad ang bumalot sa kanya. Bawat suntok ay may sapat na lakas para basagin ang bato. Sinubukan ni Sasuke na umiwas, ngunit wala itong silbi. Masyadong mabilis, masyadong tumpak ang mga atake ni Neji. Paulit-ulit siyang tinamaan, ang kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Isang tabla, o hindi, nanahimik ang alikabok. Parehong nakahandusay sa lupa ang dalawang batang lalaki, sugatan at puno ng pasa. Itinulak nila ang isa't isa sa kanilang mga limitasyon, ngunit wala ni isa man sa kanilang nagwagi. Bulong ni Naruto, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi. Sabi ni Sakura, ang kanyang mga mata ay nakapako sa dalawang figura sa lupa. Pinilit ni Sasuke at Neji na tumayo, ang kanilang mga katawan ay masakit, ang kanilang chakra ay naubos. Nagtitigan sila, ang kanilang mga mata ay puno ng bagong tuklas na respeto. Kinikilala ko ang iyong lakas, Hyuga. Ikaw rin, Uchiha. Mga natutunang aral. Tapos na ang labanan, ngunit ang karanasan ay nagbago sa kanilang dalawa. Nalaman ni Sasuke na mayroong higit pa sa lakas kaysa sa kapangyarihan lamang. Nakita niya ang hindi natitinag na determinasyon sa mga mata ni Neji, ang pagtanggi na sumuko. Si Neji ay natuto rin ng isang mahalagang aral. Nakita niya ang lalim ng lakas ni Sasuke, ang nagniningas na apoy na nagtutulak sa kanya. Napagtanto niya na hindi niya maaring hayaan na ang kanyang tadhana ang magdikta sa kanya. Ang mga kolokoys ay nagsigawan, ang kanilang mga boses ay umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ay, Sigaw ni Naruto, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghanga. parehos lang rakas. Pagsang-ayon ni Sakura, ang kanyang puso ay tumitibo pa rin mula sa pananabik. Isang pangako para sa hinaharap. Si Sasuke at Neji sa kabila ng kanilang mga sugat ay hindi mapigilang mapangiti. Itinulak nila ang isa't isa sa kanilang mga limitasyon at sa paggawa nito natuklasan nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa tagumpay. Nakahanap sila ng isang karibal, isang kaugnay na espiritu, isang taong maaring magtulak sa kanila upang maging mas malakas. Hindi ito ang katapusan, ito ay simula pa lamang. Hindi pa tapos ito, Hyuga. Ay susunod, saan ganda papapalas? At kaya, ang dalawang karibal ay tumalikod at naglakad palayo, ang kanilang mga siluet ay nawawala sa papalubog na araw. Mayroon pa silang mahabang lalakbayin, ngunit alam nila na ang kanilang mga landas ay magkukrus muli. At kapag ginawa nila, mayayanig ang mundo.